Good morning guys! Yan, nakita nyo puro siya fog this morning. Yan guys, punong-puno ng blooms yung ating roses. Yan yung ating hydrangea. I planted this yesterday. Yan, ito yung tinamaan ng frost. Buti na lang, tumutubo na siya ulit. And then, ito yung ating another hydrangea. So, yan yung ating garden, guys. Ating fountain, paunti-unti yung kanya pagbukas kasi wala pang araw. So yun guys, kanina nandito sila, binuksan na nila yung gaas. So let's try it. Don't know why this one is still on. Let's try that one. I think that one, yeah. So, yan guys, meron na tayong gas. Ready na siya. Try natin yun. There you go. So, makakapagluto na tayo. Double shot. So, yan guys, nagluluto na ako dito sa ating cooktop. So, ngayon meron tayo dito bawang sibuyas and luya, sili, kamatis, sibuyas dahon, tapos yung isdang pinirito ko at saka repolyo, and then itlog. Gigisa ko lang siya, tapos lalagyan ko ng mga gulay. So, yan yung ating mga boxes dyan, mga i-organize pa natin yan lahat. Yan pa yung mga dapat kong ilagay sa ating pantry. Yan, tapos mga plato, tsaka mga kutsara. Subuksan natin yung ilaw at tsaka pan. There you go. Lagay tayo ng mantika. Gagapin natin yung ating pagluto kasi bago yung ating kitchen. One year and 4 months din akong naghintay para sa ating bagong kitchen. Ngayon, tapos na siya. Yun guys, kamatis. Sarap magluto kapag ganito. Then next natin yung isda. Yung pinirito ko ito nung nakaraang linggo. Yan, nilagay ko lang siya sa freezer. Isa natin ng konti. Sinahalo ng konti. Hindi na natin kailangan magpunta sa gripo doon. Kasi meron tayo dito ng gripo. Ayan. Instant. Ay, di atay. Ako. Panda. Wait lang, wait. Saan na ba yung tubig nito? Ayan! Ayan siya. Oh my goodness. Very, very easy.
So, tatakpan ko lang to and then pakukuluin siya. Ayan yung ating mga kaluwagan, guys. So, ito flour base ko to and then papalitan ko na lang siya kapag nakuha na namin yung mga gamit namin doon sa Conex. So, ano ito guys, lutong probinsya. So, yan, nakakamiss yung mga ganitong ulam. So, lagay ko muna yung itlog. Ayun. Then, ilalagay ko na yung mga gulay. So, yan, repolyo. Sibuyas dahon. Yan, and then, isang tarasang sili. So, hintayin ko lang na kumulo siya, and then, titimplahin ko na sa asin. Ito na yung ating ulam. Ready na tayong kumain. So, ito yung ating kanin. Yung ating repolyo medyo crunchy pa yan. There you go. And then, sabaw. So, yun guys, makaon kita. Digging all the tulips and also the hyacinth for next year. This is the bulb and they already have the little seedlings. So there, and as you see, some of them it's already damaged. Yeah, because here under the fountain it's always wet. So let's go here. I think I also have some in here. Okay. Yep. Oh, there they are. They have tiny little bulbs. So what I'm gonna do here is I just leave some of them there. Because they're not ready, so it will probably flowering maybe within 2 to 3 years until they're mature. So okay, I'm just gonna cover the back. And then here, as you see there, the leaves is already
dead. And those are babies. There you go. Also, we have some in here. I think this is the purple one. Pinutol ko na yung kanyang mga bulaklak kasi ayan. Kailangan putulin mo na yung bulaklak bago mo siya, siguro mga 2 weeks bago mo siya i-harvest. So yan, iwan ko lang yun dyan kasi ano pa to eh, hindi pa siya mature. Yung mga may putol lang ang kukunin ko. There you go. And then put it back. Yung mga pinagtanggalan natin, pwede nating lagyan niya ng panibagong bulaklak. So ayan siya guys. Ito, ang daming ganito dito sa mga pananim ko. Paborito ito ng mga itik. Yan na sila guys. So yung gagawin ko, ilalagay ko siya sa box hanggang sa matuyo siya. And then lilinisin bago siya i-store. So ayan guys, may box na tayo. Ito yung hyacinth. Ayan. Ito yung mga tulips. So, patutuin pa natin to and then lilinisin natin siya. So, ito, hindi natin pwedeng tanggalin sa stem. Yan. Kasi, masisira yung pinakapuno niya. So, kailangan mamatay mo na yung mga dahon at saka ito. Dapat magiging ganito siya bago mo putulin. Para safe yung ating mga binhi. Yan. So, ipapasok ko siya dun sa loob and then patutuyuin lang siya. Ito yung aming pinakahihintay, mga 2 linggo na. So, pasurpresa ito ni Mister. So, nung isang araw, finally nag-message yung farm na ready to ship na nga itong aming mga geese. So, dumating ito kanina past 12. And then, nag-message sa amin yung post office na ready to pick up na nga daw sila. After ko i-pick up yung mga bata, dumiretso na kami dito sa Johnson City. Mga 30 minutes galing sa amin. Tuwang-tuwa kami nung makita namin yung aming mga geese. So yung tawag sa kanila is Toulouse geese. Meron tayong male and female. So pinangalanan na nga ito ni Hannah. So ayan, nakakatuwa sila guys. Very clingy sila. In-order namin siya sa Mitzer Farm. So, galing pa ito ng California and then, mabilis naman yung kanilang biyahe. Rich, but, yeah. I hope this one is Uncle Dan. How can they tell? I don't know. I think we have 2 Uncle Dans. No. Oh, there's a green one? Oh, okay. What's the other color? Yellow! Yellow. That's the male and that's the female. So, She's more clingy.
Are you enjoying? Yeah. She loves Snuggles. I've crossed the desert and the endless sea. I'm not the same as So, yan guys, yung ating weather. So, 1 week nang umuulan and then ganito siya kada umaga. Pero ngayon, magto 12 o'clock na pero tignan mo, nandyan pa yung fog. Ayan. So, ito na yung ating labas ngayon dito sa bandang likod. So, ngayon yung cabbage natin is nag-start na siyang mabuo. So, yan. Yung ating celery at saka yung dill. And then, yung ating mint dyan. Wow. Tignan nyo yung mint natin, guys. So, yan yung mint na galing sa loob. Good morning guys! Today is Thursday. Magluluto ako ng aming hapunan. Lunch dinner for the kids. So meron tayo ditong gulaman mix. And then maglalagay ako ng isang mangga. Ayan. Toppings. So nag-marinate na ako ng pork chop dyan. And then mag-i-start na ako magluto. Yan. So, una natin gagawin is ipalo lang natin tong instruction dito. And then, mamaya, pagtapos na, itatapping ko na lang tong ating mangga. Hahaluin ko lang siya hanggang sa medyo kumulo na. Then, yan. So, dito ko siya iuhulma. Tinapon ko na to tapos kinuha ko ulit kasi may nakalimutan akong tingnan. Okay. This time, natapon na talaga siya. Palalamigin ko lang to guys dito sa gilid. Kapag hindi na siya ganun kainit, ilalagay ko na siya sa fridge. So ngayon naman magluluto na ako ng aming dinner. Check natin yung ating goose. So, ayan sila guys. So, hayaan ko muna sila dito ng mga 2 days dito sa loob. And then, ihahalo ko na sila dun sa ating mga manok. Hi! Hello guys! Nakakatawa sila guys. Sumusunod talaga. Alright. You guys, I'm gonna put your stuff in here.
Sumusunod talaga siya. Guys, nandito sila sa kusina. Siya guys. There. So, ayan na yung ating mango gulaman, guys. Palalamigin ko lang to and then pagdating ng mga bata, kakainin nila. So, yun guys, medyo malapot na yung ating sabaw. Ayan. So, ayoko siyang tuyong-tuyo kasi yung mga bata gusto yung sauce. So, ilagay ko na yung mga onion. So, yun guys, baka magtaka kayo ang daming sibuyas kasi yung mga bata mahilig sa sibuyas. Sibuyas, lasang-lasa siya. And then, matamis yung sabaw kapag yung sauce niya masarap kapag lasang sibuyas siya. Medyo matamis kasi kapag yung sibuyas madami. Lutuin ko lang ng mga siguro 2 minutes. And then mamaya iinitin ko na lang pag dumating yung mga bata.
Guys, ang bango ng ating niluto. So, yan. Nakakagutom yung amoy. Masarap talaga ng amoy ng sibuyas sa bistek. Guys, meron tayong visitor dyan sa ilalim. Tingnan mo, ang cute-cute niya. Tingnan mo. Hey, where are you going? Ayan na naman siya, guys. Bumalik. So, yan yung ka-share namin dito sa bahay. Kasi meron siyang butas dyan sa tabi ng bahay. So, dyan siya nakatira. Ang cute. Ang cute-cute. Tumakbo na. Sundo na tayo sa mga bata, guys. Yan, tingnan nyo yung ating fountain, guys. It's doing good. So, nag-add ako ng mga bato dyan sa ilalim niya para hindi siya galaw ng galaw kapag humahangin. Kasi pumupunta siya sa gilid and then yung tubig niya mabilis maubos kasi nahuhulog dun sa mga tanim sa ilalim. So, lagay ako ng lagay siguro mga 3 times or 4 times sa isang araw. Ang bilis. Tingnan mo, pag humahangin yung tubig, umiiba din ang direksyon. So, yan. Tingnan mo, guys, mainit na naman kanina. Umulan kaninang umaga. And then, super foggy nga. And then now, mainit na ulit. Alaga. Yan, guys, yung ating view. So, yung ating palang walkway, guys, hindi pa siya tapos kasi naubusan ng stock nitong bato. Yung puting bato na yan. Naubusan sila ng stock. Ilang araw na ako dun pabalik-balik. Wala na. Hindi naman nila masabi kung kailan yung delivery ulit. So, ayan. Yung ating ginawang landscape dyan. So, yung ating lavender. Yan. So, naglagay na rin ako ng mga pailaw sa gabi. Ang ganda niyan tignan sa gabi. So, yan, 3. Dito, 3 din sa kabila. So, parang pinareha ko siya. Ayan. So, sa ngayon, guys, ito yung ating garden. Tingnan mo tong balde, naglagay ako dyan, tsaka may tubig na para pang lagay dyan. Yan. Garden natin is doing good. So, tara na, guys, magsundo na tayo. So, nandyan yung ating mga alaga. Nakita ko yung usa dyan. Ay. Guys, yung usa nandyan sila. Sana hindi magpunta sa mga tanim ko. Kasi uubusin na naman nila yun. Tumakbo sila dito eh. Nasaan na kaya yan? Ay, hindi ko na makita. How was it? Good. Really good. I don't think I've had these before. No, I just made it. Give me 18 more.
Hello guys, it's almost evening here in our home. So I decided to trim these lavenders so that this coming summer we're getting more blooms. So, kinakat ko na siya guys para magkaroon siya ng maraming sanga. So, ayan, nakikita nyo. Yan yung sanga niya dyan. So, kailangan ko siyang putulin dito para, ano pa siya, mas dumami. So, itong mga bagong ano to, bulaklak. Tingnan mo, maliliit pa yung iba. So, yan. So, madami-dami din siya. There you go guys. That's our video for today. Thank you for spending time with me and I'll see you guys next time. Bye!